May buntag ninyo tanan, si Mario Nasad ni. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman ako. Um, Bagong lesson na naman tayo ngayon. Medyo gumaling ako ng konti. Pumunta ako sa doktor kahapon. Pumunta actually sa urgent care. Grabe kasi yung ano ko, yung ubo ko. Hindi nawawala. So binigyan ako ng tawag nito, antibiotic. I have to take it for the next 7 days. Turn out I have sinus infection. Kaya pala grabe yung ano ko, yung ubo ko. But anyway, the lessons for today is sino ba ito si Satoshi Nakamoto? Alam naman niyo si Satoshi Nakamoto ang founder ng Bitcoin, pero sino ba itong tao nito? Actually, the truth is nobody knows. Lahat ng tao, in 2008, sumulat siya ng white paper and he wrote about yung Bitcoin technology. And nobody really knows who he is, pero yung sa white paper na yun, sandali lang, I think I should encourage everybody to kung may time kayo, i-google nyo yung white paper para mabasa nyo yun, kasi yan ang pang-umpisa ng Bitcoin. Anyway, he talked about yung Bitcoin technology, yung blockchain technology, and how decentralized, ibig sabihin walang may-ari, na walang government who will control it, na bagong digital currency na tinatawag ng time na yon. So, it's gonna be a peer-to-peer. Ibig sabihin nun, walang middleman from isang tao papunta sa isang tao. And at saka ang pinakamalaki niyang ginawa niya ng scarcity. Ibig sabihin ng scarcity, ginawa niya ng hanggang 21 million lang na Bitcoin ang pwedeng gawin. So he made that in 2008 with a white paper. And right now, ang daming naghuhula kung sino yung si Satoshi. Maraming nagsasabi na hindi, yung pangalan is Japanese, pero they don't believe it's Japanese. Kasi yung white paper, the way it was written, ang English niya talagang, and the way he wrote the English, and sobra lang magaling, at saka very technical. At saka may ibang mga tao naniniwala na hindi isang tao yan, marami yan, mga group of computer programmers that got together to set this up. And but anyway, on 2009, doon na siya nag-umpisa sa paggawa ng they started the development of Bitcoin. They started mining Bitcoin, si Satoshi at saka yung grupo niya, which we don't know who they are. So pag umpisa nun, sa 2009, sila ang gumawa ng first block sa blockchain ng if you don't remember blockchain, yun ang naggumawa na ako ng lesson nun. Maybe you should go back and find out what it is. But anyway, it's every transaction comes up with a blockchain. Yung every transaction, lalabas yung ledger ng transaction, lahat na ano nangyari sa transaction, lalabas doon sa transaction na yun. And it's connected. So, and it's done, yung blockchain is done by proof of work by the miners. So, siyang nag-umpisa nun. And then, he had a Bitcoin community who was developing it, actually mga miners ang the one that's really working on it. So, after mga 2011, he disappeared totally. Wala nang alam kung ano nangyari sa kanya. Until now, and everybody's just thinking sino yan. So we don't know who he is. Pero ano ba ang because inumpisahan niya yung Bitcoin, parang lumalabas na siya ang founder ng cryptocurrency, which is started by Bitcoin, kasi yan talaga ang pinakauna.
So because of his yung nawala siya, na ano ang mga impact niya sa world of finance and sa technology. Paggawa niya ng Bitcoin, kasi decentralized ito ibig sabihin na walang gobyernong nagko-control or walang corporation nagko-control. That's the first time na na i-impact niya yung finance. Kasi yung mga finance, yung mga bangko, may corporation sila, meron silang mga CEO, at saka kontrolado sila ng gobyerno, or yung pera mismo. Lahat ng pera, yung dollar, yung peso galing sa Pilipinas, is controlled by the government. Pero ang sinasabi nila, yung Bitcoin, hindi controlled. And then the scarcity, yung sinasabi natin uli, na konting-konti lang, they can only make up to 21 million Bitcoin, nagbibigay ng scarcity sa coin na yun. Which was a very good move kasi yan ang nagpapataas sa presyo niya eh. Remember, pinag-aralan na natin yung supply and demand sa Bitcoin. So kung kumukonti yung supply niya, tapos ang demand niya dumadami, tataas ang presyo talaga. And ginawa niya yung mining, kasi sila nagmamine ng Bitcoin eh, kumukonti by half every 4 years. So meron silang cycle in 4 years. Every 4 years kumukonti. So 2024, this year, kumonti na naman ang kalahati na naman. So galing sa 100%, naging 50%, naging 25%, ngayon naging less than mga ano na lang, mga 12.5% na lang. Kasi fourth mining pa natin ito ngayon eh. So kumukonti. Kaya ang presyo ng Bitcoin galing zero, kasi pag umpisa nila wala pa tayong nalagay. Hindi naman sila naglagay ng halaga nun. Wala pang may alam nun, wala pang gamit, wala pang naniniwala. Lahat ng tao naniniwala na ano lang yan, fraud lang yan, or scam. Natatakot yung mga tao. So ang mga first Bitcoin, libre. Zero value. Pinamimigay lang nila, walang tumatanggap. Then later on, naging, 10 cents, naging 20 cents, pataas ng pataas hanggang ngayon. Can you imagine from 2009, kasi dyan sila nag-develop ng nag-mine. Ngayon, 2024, ang halaga ng Bitcoin, umabot na ng 63,000. Well, actually, this morning, umabot na ng almost 65,000. So, kung noon, yung libre pa yung Bitcoin, yung wala pang gamit na walang may gusto noon, kung kumuha na tayo ng Bitcoin, kung nakakuha ka lang kahit 1,000 or Bitcoin, wala na. 6 million ka na, plus. Milyonaryo na. Pero just like anything in life, hindi naman natin alam ganyan mangyayari. So, and ang sabi nila, Bitcoin still gonna go up. And this was all based sa sinulat ni Satoshi. So if he didn't write that white paper the way it is, hindi mangyayari ito. So talagang genius itong tao na ito. Meron siyang fino-forecast sa future ano mangyayari sa Bitcoin. Kahit na walang naniniwala sa kanya sa umpisa, siya mismo alam niya anong mangyayari. He had foresight that this was gonna happen. Tayo hindi natin alam. Yung mga tao na hindi nakikinig or patigas ang ulo or naniniwala na, kasi maraming scam rin. I don't blame people kasi ako ganun din eh. I mean, I had a chance but I didn't. Kasi hindi rin ako naniniwala at that time. So ngayon, nagbago na yung outlook ko. I'm really a Bitcoin defender. Talagang naniniwala ako sa Bitcoin. And, kaya nga ginagawa ko itong vlog na ito
para I could spread the word of Bitcoin sa mga Pilipino. And I'm doing it in a simple way kasi gusto kong matuto mga Filipino. And, yun lang nakakatakot rin kasi I keep repeating, ang volatility, taas, baba, masyadong mataas, masyadong mababa rin. Pero in the long run, tataas ang Bitcoin. Believe me, aabot ng 1 million ng Bitcoin. Hindi ko lang alam kailan mangyayari yun. Ang mga hula nila, mga 2030. So, kung bibili ka ng konti lang, bibili ka ng bibili. Na lumalaki yung mo, by 2030, kung bata pa kayo, 2030, ilang years lang yan. 2024 na tayo ngayon. That's less than 10 years. That's only 6 years. Ang target ko is 2000, the next halving, yung mga atin naman is 2028. Siguro 2029, ibibenta ko na yung Bitcoin ko. Kasi mataas na rin yung edad ko nun. Gusto ko rin ma-enjoy yung pera. Pero ngayon, araw-araw bumibili ako. Yun lang, hindi masyadong malaki, $10 lang kasi hindi naman tayo mayaman eh. So, naglalagay ako ng Bitcoin, $10 every day. Hindi ko na check ano yung presyo, kung mataas ba. Pero karamihan, kung sobrang taas, ginagawa ko na ng $5. Kung sobrang bumaba, gagawin ko ng $10. Pero majority, $10 a day ang binibili ko. So, kung bukas, kung biglang tumaas ng husto, siguro $5 ang bibiling ko. Or kung babagsak, $10 ang bibili ko. And that's yun ang tatawag na dollar cost averaging. Gumawa rin ako ng lesson tungkol dyan. So, that's all I can say about Bitcoin and Satoshi. I'm glad he did this. I really think he's a genius na nakaisip siya to do something like this. So, maraming salamat. Daghang salamat niyo tanan. Thank you.